Ikaw, hindi ka ba takot na mapasok sa kulungan? May nagawa ba kayo? Naniniwala kayo Kaya, ibang istorya yan. Ibang Okay. usapan yan. Magandang araw mga kababayan. Inamin ni Senator Bato de la Rosa na takot itong makulong. Lalo na kung posibleng makulong ito sa ibang bansa kung lalabas nga ng warrant itong ICC. Ngunit pinanghahawakan ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, ang sinabi ni Pangulong Marcos na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Kaugnay sa kumpletong detalye sa naging interview nga ni Senator Bato de la Rosa dito sa INC at kay Karen Tabila, narito po at magbibigay po tayo ng ating sariling komento at saloobin patungkol sa isyong ito. Trillanes was the one who had said that the ICC is now finished with their investigation. They've gathered enough evidence already. And you said you have sources who have told you that there's an arrest warrant against you. Is that correct? No. Kinukot ko lang yung sabi ni Trillanes, kinukot ko lang yun. Actually, hindi ba ako naniniwala sa kanya dahil kailan ba siya naging spokesperson ng ICC? Kailan ba siya in-appoint na maging spokesperson ng ICC? Kaya andyan lang yan siya just to destabilize our relationship with Malacanang. Yan yung agitator niya si Trillanes eh. He want to destabilize the relationship between the Dutertes and Malacanang para magkagulo tayo dito. Destabilizer yan si Trillanes eh. Yun, tama nga yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Panggugulo lang itong ginagawa at Trillanes. Dahil alam po natin na may hidden agenda ito at gusto niyang magpakilala, magpaalam, lalo na sa mga tao dyan sa Caloocan na plano niyang takbuhan ngayon sa susunod na local election. At itong patungkol sa ICC, mga kababayan po natin, posibleng may alam itong si Trillanes, pero hindi tayo makasigurado na 100% itong sinasabi ni Trillanes ay may katotohanan. Kasi mukhang ang iba na sinasabi ni Trillanes ay gawa-gawa niya lamang ito, mga kababayan po natin, lalo na yung kanyang prediction na umano itong si Pangulong Marcos ay talagang makikisapagsabwata na sa ICC. Alam po natin na mayroon talagang ilalim na galawan dyan, so hindi natin alam kung sino tumutulong. Posibleng galing din sa ilang nagtatrabaho sa ating gobyerno, posibleng sa ilang ahensya ng ating gobyerno may nagtatraidor talaga para sirain itong mga Duterte. So isang paraan kasi, mga kababayan, na nakikita po natin ay itong sirain ng mga Duterte is unang-una ang ICC. Pangalawa, dahil kasama sa kinasuhan itong si Vice President Sara, na alam po natin na posibleng mananalo sa pagkapangulo. Hindi lang posible kundi mananalo sa pagkapangulo sa 2028 dahil napakalakas po ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. So ngayon, para masira ito, ay gagamitin nila yung ICC. So, pero syempre, galing na mismo kay Pangulong Marcos, paniwalaan po natin ang kanyang sinabi dahil siya ang Pangulo ng ating bansa. Okay, so ang tanong ko ngayon, kung hindi kayo naniniwala, bakit niyo po siya kino-quote, binabanggit sa mga press conferences ninyo? You're giving credence to his the information that he's been releasing. To incite the president to make a public statement to once and for all end all these speculations and maritising. Pero Senator, ito, magtapatan po tayo. May kinakatakutan po ba kayo sa ICC? Sa totoo lang. Karen, ikaw, hindi ka ba takot na mapasok sa kulungan? May nagawa ba kayo? Naniniwala kayo? Kaya, ibang istorya yan. Ibang Okay. usapan yan. Ibang usapan yan. Bakit lahat ba ng kinakakulong ngayon ay talagang may kasalanan? Hindi naman. Hindi ako takot na sabihin mo mayroon akong nakomit na kasalanan. No. Takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko, hindi ko na makikita. Yun lang ang akin. Makulong ka. Buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas. Ikukulong ka doon sa dahig. Ano ngayon? Paano makabisita yung mga apo mo? They will grow up lololess. So kawawa naman yung mga apo ko. I love my apo so much. Pero para halimbawa lang po ito, no, hypothetical. Yes. Para 'di ba, hypothetical lang po ito. Oh. Para magawa ng ICC, halimbawa, no, magkaroon ng conviction. Una, nasa probe pa lang eh. So, halimbawa po, hindi pa conviction, halimbawa magkaroon ng arrest warrant, tapos magkaroon ng hearing. Hindi po yun magagawa ng ICC kung hindi po yun papayagan ng Pangulo ng Pilipinas. Naniniwala po ba kayo na papayagan yun ng Pangulo ng Pilipinas? Hindi, because klaro naman sinabi niya.
Yung investigation pa nga lang, inaayawan na niya. How much more yung implementation ng arrest warrant? Paano niya papayagan niya na hindi ka niya pinayagan yung investigation? It follows. All right. Now, if the ICC is in the Philippines, because we are receiving also information that they're already here, right? May ganong impormasyon din, nandito na sila. Kung tapos na ang investigasyon ng ICC, ano po ang gagawin ninyo? May plano po ba kayo? Very clear naman. Alam mo, Karen, na whether or not nakagawa sila ng investigation or what, once sinabi ng Pangulo na hindi tayo mag-cooperate sa kanila because they are a threat to our sovereignty, then I am only a citizen of this republic. I will follow what the President, what is the stand of the President. Pero kung sinabi ng Presidente na papasokin na kay ICC, ipakulong si Bato, then sino ako para umayaw? O ipakulong na, wala ka naman makipagira ako sa gobyerno. Hindi man ako pwede. So yan po yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa. So tama naman ang kanyang mga sinasabi, mga kababayan po natin, na kung ang Pangulo po natin ang siya yung leader ng ating bansa at sinabi niya talagang ipakulong, ipahuli itong Senator Bato de la Rosa bilang tagapagpatupad ng batas at dating pulis, ngayon senador, bakit nga naman siya magtatakas, mga kababayan po natin, o magtatago? Siyempre, kailangan niyang harapin itong ICC kung sakali man na maglabas ng warrant at makikipag-coordinate itong ating Pangulo. Alam po natin, mga kababayan, minsan pabago-bago ng desisyon itong ating Pangulo at may mga bumubulong nga sa kanya na mga masasamang loob na minsan yon ang kanyang sinusundan. So ganoon pa man, mga kababayan, nanindigan itong Senator Bato de la Rosa na talagang hindi ito tatago at handang mag-surrender at depende na lang umano sa kanyang mga kasamahan diyan sa Senado kung papayag sila na ipakulong nga itong Senator Bato de la Rosa. Kasi alam po natin, bilang isang senador ay may immunity po ito si Senator Bato de la Rosa. At kung si Vice President Sara naman, ang sagot niya ay wala siya umanong na-receive na report or papel na nagsasabi na mayroon siyang akusasyon diyan sa ICC. So malinaw din po mga kababayan po natin na itong gumagawa ng issue sa ICC ay itong mga kalaban nga ni Duterte at ang iba naman ay kalaban ng ating gobyerno, itong miyembro ng makakaliwa po, mga kababayan po natin, na galit nga dito kay Senator Bato dahil sila nga nag-implement nitong insurgency at syempre itong kampanya laban sa illegal na droga na alam po natin na marami talagang naparalisang mga negosyante. Itong malalaking negosyante na paralisa ang kanilang negosyo ng illegal na droga. So syempre, napansin natin sa ngayon ay dahan-dahan na umano bumabalik. So ngayong nakabalik na sila, syempre resbakan talaga nila yan. Itong mga Duterte at ang ilang mga narco-politics na pinangalanan ng ating dating Pangulo. So syempre sa ngayon, talagang magre-respect yan sila, lalo na bumalik na ang kanilang kapangyarihan. So syempre nakita din natin na posibleng itong mga dilawan na talagang nakikipagtulungan sa ICC, itong mga umano'y pro-human rights advocates na nakikipagtulungan sa ICC. So, kita po natin, sila-sila lang din yan yung tumutulong sa ICC para umano alamin itong mangyari talagang extrajudicial killing. At posible rin na masabi po natin, mga kababayan, na ang ilang mga interview dyan, ilang mga ebidensya dyan ay fabricated. Dahil hindi naman nila kinausap, hindi naman sila nag-investigate, hindi naman nila kinuha ang side nitong mga inaakusahan na si Pangulong Digong, Senator Bato, Senator Bongo at ang kanyang anak na si Vice President Sara. Kayo po, mga kababayan po natin, alam ko majority ng mga Pilipino talagang hindi pabor na papasokin itong ICC sa ating bansa. Kumbaga, hindi papayag na tayo ay utos-utusan, manduan, i-under ng mga puti dahil dyan sa issue ng ICC. At syempre, nakakahiya sa ibang bansa na sabihin ang ating sariling justice system ay hindi na gumagana dahil pinapasok ang ICC para mag-imbestiga sa dating Pangulo. At napakarami pong Pilipino ang nagmamahal kay dating Pangulong Digong. Now once pumasok ang ICC, sabihin natin may warrant, nakipag-cooperate, if in case lang, ito hindi totoo. If in case lang, natin ito, analysis at opinion, if in case lang na nakipagtulungan itong si Pangulong Marcos
at ipa-aresto itong si Pangulong Digong. Alam niyo po ang mangyayari mga kababayan po natin. Magkaroon talaga ng matinding gulo at maraming tao ang talagang lalaban para maproteksyonan itong si Pangulong Digong. Yan po yung aking nakikita mga kababayan po natin dahil sa dami ng sumusuporta sa kanya. At ang itong mga basher, yung kumukontra, alam po natin na sila talaga ay hindi magbabago ang kanilang isip dahil yan ay mga close-minded na at talagang solid yan na mga prolini na galit sa mga Duterte at tuwang-tuwa ngayon sa issue ng ICC at dismayado naman sa naging pahayag ni Pangulong Marcos na umano'y hindi siya papayag na pumasok nga ang ICC sa ating bansa. So yan lang po ang ating update mga kababayan po natin. Maraming salamat at para sa karagdagang update, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating mga social media platform. Maraming salamat po.